Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito para sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. And of course, kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa ating Global na Tayo team, sa ating Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa Wirecast, si Justin, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya rin po sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, Android man po yan or iPhone, just download our PBS radio app sa inyong mga cellphones. Ayan. At syempre, kami po ay natutuwa at makakasama po namin kayong muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Para po sa edisyon natin ng Global na Tayo, makakasama natin ang isang Filipino organization, at nakasama na natin ito before, walang iba kundi ang grupo na Tres Marias. Makakasama natin muli si Miss Myra Aragon. And of course, sa ikalawang bahagi, makakasama rin natin ang Philippine Embassy natin to Lebanon. Of course, ang ating kagalang-galang na Philippine Ambassador, His Excellency Marlo Miranda. Yan po lahat ang edisyon, ang laman ng ating programa ngayong araw na ito para sa Global na Tayo. Ang tabayan po niyo yan sa pagbabalik namin pagkalipas lamang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit po namin kanina, makakasama na po natin sa linya ng komunikasyon live from Lebanon ang ating pong Tres Marias, ang isa sa mga founder ng Tres Marias. Again, muli dito sa ating programa, Miss Myra Aragon. Ma'am Myra, good morning po muli at welcome back sa programang Global na Tayo. Good morning po sa inyo lahat dyan, sir, sa Pilipinas. Ay, welcome back po muli. Maraming salamat sa pagpapaulak niyo pong muli sa aming programa. Ano po, sa Global na Tayo. So, anong oras na ba ngayon dyan sa Lebanon? 5:36. Ng umaga. Ng- Wow. Yan. Pasensya na po kayo at naabala namin kayo ng ganito kaaga, Miss Myra, again dito sa ating programa. Okay, Ma'am Myra, matanong ko lang po, may umiiral na ceasefire ngayon sa pagitan ng Israel at ng Lebanon. I think that's a 10-day ceasefire. So, kamusta po ang sitwasyon ng ating Filipino community dyan? Tahimik naman po. Tahimik ngayon ang dahil nga sa na-implement na yung ceasefire between Israel and Lebanon. And tahimik tayo ngayon. So far din sa Filipino community, kahit pa naman doong kasagsagan ng mga pagbobomba, okay naman po din yun na halos hindi natin masabi 100% okay, pero mas okay ang sitwasyon ng mga Filipinos kaysa sa ibang migrants dito sa Lebanon. Ayun. Maski na dito sa may bahagi ng southern Lebanon, yung malapit sa border ng Israel at ng Lebanon, tahimik na rin yan sa southern border. Meron pa pong mga pagbobomba doon kasi nga may mga allegation between the two parties na may violation dito sa kabila, may violation dito sa kabila, pinapasukan ng kabila, pinapasukan din ng yung mga allegation nila between the two. Pero doon lang talaga sa pinakadulo-dulo. May tayo dito sa Beirut. Sa Beirut, wala naman po, tahimik naman. Tahimik na po. Ayun, okay. So wala na tayong, at least dyan sa Beirut at sa mga kalapit na bayan ng Beirut, tahimik, umiiral na talaga yung ceasefire. Yes po. Okay. So sa ngayon po, kamusta muna ang Tres Marias? Ang balita ko, ang nakarating sa amin nagsasagawa kayo ng, I think, ng podcast o ng vlog para tulungan ng ating mga kababayan na nandyan sa Lebanon na labanan itong stress at anxiety. Tama ba yung nakarating sa amin? Yes po. Kasi meron kaming programa in collaboration with the Lebanese Center for Civic Education na ginawang programa, translate yung textbook ng WHO on self-help plus, yung bang hindi na kailangan yung pansamantala, hindi naman talaga ito totally na rason or sagot sa mental issues ng mga individual, pero pwede itong tumulong para i-release yung mga stress nila, yung stress management. So, na-translate po namin yung whole text ng WHO into Filipino at ginawa din tong podcast para kahit sila mismo sa kanilang mga lugar, sa kanilang bahay-bahay, magamit nila ito. Pero nag-start din kami ng rollout bilang Tres Marias. Nag-start kami ng rollout to a small group, yung may 15 participants na tinatest namin yung implementation ng Self-Help Plus. Okay. So nasa 4th set na kami. On Tuesday, the last, kasi 5 sessions po ito. Nasa 4th session na kami. On Tuesday will be the last session. Tapos gagawa na naman kami ng panibagong 15 miyembro na grupo para igawa na naman ulit yung rollout. Pero disseminate na namin yung podcast sa audio para sa mga individual. Katulad kahapon, meron na nag-reach out sa amin na stress daw talaga siya at may mga anxieties na siya, may suicidal thoughts na siya. So sabi ko, pwede kang pumunta sa amin at makausap din namin at para kahit papano matulungan natin si kabayan na ma-manage yung stress niya. Alright.
So itong podcast niyo na ito sa paglaban ng stress at anxiety, may ano dito, may partnership kayo with the World Health Organization. Yes po. Alright. How about sa Philippine Embassy natin? Alam din ng Philippine Embassy natin na itong podcast na ito na isinasagawa niyo with the World Health Organization. Last year, nakipag-meeting naman yung kami together with kasi ang implementer dito sa Lebanon is yung Lebanese Center for Civic Education. Pumunta po kami sa embassy at sa MWO, nakipag-meeting kay Vice Consul Mark Joshua Ponce, and doon sa MWO with Labat Adamusa na in-inform na meron ngang program na ginagawa patungkol dito. Ayun. So sa kasalukuyan, ilan na yung mga nagparating sa inyo na mensahe na natulungan ninyo sa pamamagitan nitong podcast na ito ng mga kababayan natin? Kasi bago pa lang na-release yung podcast, last week lang few days ago lang, last week na-release yung podcast. Mhm. So, bale pa lang ang na-roll out namin is nasa 25 katao pa lang. Mhm. Mhm. Anong Kasi- pangalan? Anong title ng podcast? Self-Help Plus. Self-Help Plus. Yan. Yes po. At ang Self-Help Plus na ito, kayo ang nagpo-produce nito, yung Tres Marias. Yung Lebanese Center for Civic Education. Pero Kami lang, Mhm. yes, gamit kami ng Lebanese Center for Civic Education para tulungan silang i-translate yung annual into Tagalog. Wow. Maganda pala, maganda. Yes po, medyo lang po taxing talaga ang pag-translate kasi ita-translate na namin, Mhm. tapos ibabalik namin sa kanila for proofreading. Okay. Tapos ipapalit na naman sa amin na parang wala din kaming nagawang translation kasi ginagawa nila yung translation nila na may proofreader sila na I don't think so na Pilipino yun. So babalik sa amin. Sabi namin, na-translate na namin to, bakit hindi na naman to tama? Sabi Okay. ko kasi Uh-huh. conversational na Filipino, hindi po yung ganito ang dapat sabihin. Mhm. Kasi sabi ko, iba lang yung letter doon. Like for example, N to M, magkaiba na yung meaning. Mhm. So kaya natagalan ang paglabas dahil nga yung pabalik-balik yung translation. Mhm. Mhm. Okay, pero hindi naman nila nilalabas yung official translation na galing sa inyo hangga't wala kayong approval. Yes po, binabalik sa amin. Ayun. Kaya ito mahaba talaga yung namin, yung paggawa ng translation. Okay, sige. So, sige nga, paano nga bigyan nyo nga kami ng isang sample, Ma'am Myra, na paano labanan ang stress and anxiety natin mga OFWs dyan sa Lebanon based doon sa podcast na ginagawa ninyo. The same din po yung katulad ng ginagawa ng mga psychologist na yung kausapin mo yung tao, Mhm. tapos taan mo muna siyang magsabi ng mga problema niya, hindi ka magbibigay ng suggestion or Mhm. or solution sa problema niya, Mhm. pero mo siyang to relax yung bumaba yung stress level niya na walang conclusion, Mhm. pero validate the emotions ng tao. Mhm. Ayun. Paano po nag-i-interact sa inyo yung mga listeners at viewers ninyo habang nagpo-podcast kayo? Yung podcast naman po, sa kanila yun. Sila yun mismo ang makikinig sa podcast, tapos may mga instruction kasi doon kung paano gagawin Mhm. yung breathing exercises, Aha. yung grounding, Mhm. i-guard yung self nila, Mhm. tapos book from negative emotions, thoughts, and feelings, tapos ibabalik ka ulit to refocus kung saan ka ngayon sa kasalukuyan. Kaya meron yung mga sets, makinig lang sila tapos sundan kung ano yung instruction doon sa podcast. Ganon din yun
namin, sasabihin namin sa kanila, makikinig sila kung ano yung instruction. For example, sasabihin, okay, close your eyes. Tapos, ilapag mo yung paa mo sa ground. And then, inhale, exhale, and think of your values. I-refocus mo yung values mo, kung anong klaseng tao gusto mong maging. I-focus mo lang yung values mo doon. Tapos, ibalik mo yung sarili mo sa kasalukuyan. Ayun, okay. And kailan ini-air yan? Anong araw at oras dyan sa Lebanon? Ang rollout namin, ginagawa namin, sir, is every Tuesday and Saturday. So, yan na 15 na kasi mas manageable kasi kung konti yung tao, kasi ma-observe mo sila bawat isa at mapuntahan mo sila kung meron bang mga negative reactions while doing the exercises, mapuntahan mo siya. So yung bawat grupo dyan is 15-15 lang. Every day and Saturday ginagawa namin. Why? Because depende kasi sa availability ng tao. So ibig sabihin, pag may napansin kayo sa mga comments na habang isinasagawa yung podcast, like sabi nyo nga, hindi naman kinakailangan marami yan, ano? Kapag kumbaga Yes. controlled yung numbers. Kasi, Yes. pag may napansin kayo na kinakailangan ng tulong, physically pinupuntahan ninyo itong Yes. na ito. Kasi yung facilitation, dalawa ang nagmamanage diyan. Yung facilitator na siya yung nagbibigay ng instruction kung anong gagawin. Yung co-facilitator should always be looking around, observing yung mga participants kung meron bang natitrigger na or may mga high negative reactions, pupuntahan niya yun at kakausapin kung kailangan namin i-refer for further assistance sa professionals, tinatawagan agad iyon for assistance. Alright. Maganda pala yan, ano? Maganda pala yan. Talagang may direkta kayong connection sa inyong pong mga viewers and listeners dyan sa podcast na yan. So, bago kita bitawan, Ma'am Myra, ulitin ko lang. So, sa ngayon, umiiral pa rin yung 10-day ceasefire, tahimik sa Lebanon, particular dyan sa Beirut. Maliban na lang dito sa may southern region. Tama po ba yun, Yes. Miss Myra? Yes po. Okay. Pero yung assistance na ginagawa din aside from the mental health management, stress management na ginagawa ng Tres Marias, yung food assistance na ginagawa namin, yung pagluluto everyday for the migrant IDPs, tuloy-tuloy pa rin po yun kasi hindi pa naman sila pwedeng bumalik sa mga areas na kung tinatawagan natin red zones. So, need pa rin nila yung assistance. So, ginagawa pa rin namin yun, tuloy-tuloy. And kamusta po ang pakikipag-ugnayan ninyo at ng Philippine Embassy sa Lebanon? Kamusta po? Okay naman po. Last Sunday nga, pumunta si Labat, Adam Musa dito sa amin. Nagdadala din ng mga food packages para ma-assist yung may informal shelter din po kasi ang Tres Marias, catering to Filipinos who are married to the locals here coming from the red zones. So pumunta po sila dito at nagdala ng food packages para pwede rin tulungan yung mga shelter wards natin na to manage yung mga food needs nila. Tapos yung pumunta rin dito at nagdala ng mga hygiene kits, yung mga laundry soaps, yung mga shampoos, may yung para palinis po ng katawan at sa shelter. Ayun, so nakatutok din naman pala sa inyo ang ating Philippine Embassy sa Lebanon at ang OWA diyan sa Tres. Yes. Okay. With that, Miss Myra, ako maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin at we are very very thankful and very proud sa Tres Marias sa pamamagitan po ng tulong na rin ng Lebanese government nakapagsagawa kayo ng ganitong klaseng podcast para makatulong sa ating mga kababayan na labanan ng anxiety at stress, lalo na sa gitna ng mga naging kaguluhan dyan itong mga nakalipas na linggo. Thank you very much Yes. po, Miss Myra. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi.
Thank you po, thank you po. Thank you po din sa inyo for the opportunity to share dito. Maraming salamat din po. Si Miss Myra Aragon, ang founder o isa sa mga founder ng Tres Marias, isang civic organization mula po dyan sa Lebanon. Magbabalik po kami makalipas pa rin ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cell sa utak ay nililinis ang mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Tayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At matapos nating makausap si Miss Myra Aragon, isa sa mga founder ng Tres Marias dyan po sa Lebanon, makakasama naman po natin, makakausap natin mismo ang ating Philippine Embassy sa Lebanon sa panguna po ng ating Ambassador, His Excellency Marlo Miranda. Magandang umaga po, Your Excellency Marlo Miranda. At welcome back po sa programang Global na Tayo. Okay. Nakamute yata si Ambassador. Oo, sige. Anyway, Magandang umaga po. ayan, good morning. Good morning po, Your Excellency. Morning po. Good morning. Maraming salamat po, Your Excellency, sa pagpapa-unlock po ninyo sa aming programa dito sa Global na Tayo. Again, dito sa Radio Pilipinas World Service. Napatawag po kami, Your Excellency, para kamustahin po ang ating Philippine Embassy sa Lebanon, lalong-lalo na sa umiiral po na 10-day ceasefire. How is our Filipinos living and working abroad po sa Lebanon now that the ceasefire is in force? Sa kasalukuyan po, dahil sa naganap na ceasefire noong April 17, that was last Friday, midnight ng April 17, naging tahimik po ang Lebanon at wala pong mga karaniwang airstrikes na nagaganap noon. Galing po yan sa Israel at ang napansin lang po namin dito ay yung after announcing ceasefire, nagkaroon po ng nagbabaril po sila sa sa ere at saka may mga ilang finire silang RPG, parang celebration dahil sa nakuha nila yung ceasefire na hiningi ng Iran mula sa Israel para sumali talaga ang para maging matagumpay yung isa pang ceasefire na 2 weeks between Israel and Iran. So napasama po ang Lebanon nung Friday midnight. Wow, okay. So sa ngayon po, medyo tahimik na ngayon. Pero yung sa southern region po, kamusta, Ambassador? Yung nasa Yun border din ng po ang naiba kasi po yung Israel gusto po nilang mag-maintain ng buffer zone doon. I believe 10 kilometers yung gusto nilang iiwan para pero din po silang protection daw mula sa pagsugod siguro ng Hezbollah o kaya paglapit nila
para mas madaling makapagpalipad ng kanilang rockets. So, nandun pa rin po ang ilang mga pwersa ng Israel. Although, meron naman po yata agreement yung dalawang bansa dahil nga dito sa ceasefire na to, na ang Israel ay aatake lamang kung siya ay nakakita ng planned, imminent, or danger na manggagaling po sa Lebanon. Tapos yung Hezbollah naman, pine-prevent po siya ng gobyerno ng Lebanon na mag-attack din po sa Israel. Kaya habang ganyan po, dapat ma-maintain yung ceasefire. Pero kahit na po may mga nabalita na ilan pong paglalaban ng pwersang Hezbollah at saka ng Israel, mukha namang kahit na po napaka-fragile ng peace, hindi pa rin po nabe-break yung ceasefire so far. So, ano po ang plano po niyong gawin ngayon, Your Excellency, together with our Philippine Embassy? How do you plan to take advantage of this ceasefire? Opo, sana po ay hinikayat pa rin po namin yung mga Filipinos na naghihintay na siguro ng tamang pagkakataon na makauwi sila, na kunin na po ang pagkakataon na ito para magparehistro po sa amin at sana po ay mag-voluntary repatriation po sila. May iilan pa rin po lang pong taga-avail ng voluntary repatriation. Nung nakaraang Biyernes, meron po kaming 23 OFWs and 5 overseas Filipinos. Ibig sabihin, hindi po sila nagtatrabaho, na repatriate po natin. Itong Lunes na to, may 10 po na mag-avail ng repatriation na yun, ihatid po sila ng aming MWO sa airport. So matubal pa rin po at hindi pa rin, lalo pa nga sigurong tuwing ceasefire, mas hindi nila nararamdaman ang danger sa sarili nila, kaya po malamang hindi po nila iisip pa yung magpa-repatriate sa atin. Ayun nga. Sana po i-avail nila sana habang tahimik, habang may airport pa, habang may flights pa po. Okay. So, mukhang gano'n ang mangyayari, Your Excellency, na mukhang lalong mananatili sila dahil may ceasefire. Pero sa kasalukuyan ba, Ambassador, Your Excellency, yung shelter po ba natin ng embahada natin, may naka-shelter ngayon as of now? Meron pa rin po. Subalit hindi po ito yung mga nakikita natin siguro na merong displacement kasi hindi po sila pwedeng mamalagi doon sa mga areas nila. Ang nangyari nga po doon sa mga, hindi lang po ito sa mga Filipinos, but the entire population na na-displace ng war mula sa South, unti-unti na po sila nagbalikan nung Friday at nag-cause nga ng mga traffic papunta sa South. Dito po sa aming embahada, yung mga nagsisik ng shelter usually yung mga ganun pa rin po. May mga problema sa employer, gusto makauwi pero hindi pa po mabigyan ng exit visa. So medyo hindi pa po may kinalaman doon sa sa kaguluhan nangyayari. Pero meron din po pag malapit na po silang umalis, siguro kung gusto nilang manirahan doon, welcome naman po sila. Pero wala pong nag-avail ng ganong klaseng parang nanghingi po sa amin ng shelter dahil lang sa dahilan ganon. Okay. So, Your Excellency, ito bang 10-day ceasefire na ito ay nakapagbigay ng panahon din sa iyo, at sa ating mga officials and staff ng ating embahada to at least kahit papano to have a time for yourself makapagpahinga, Ambassador? Halo na rin po ng paghahanda. So kahit na po hindi na po siguro stress, yung wala na pong naririnig kaming mga drones na alam niyo yung drones po naghahanap po yan ng targets. Tapos yung wala na po rin airstrikes. Ang ginawa na lang po namin ng mga taga-embahada is nire-review pa rin namin po yung aming contingency plan. Saka sakali man pong iaakyat yan at kailangan na pong mas mataas na level ng paghahanda. Pero sa ngayon po, alert level 3 pa din po. Basta kami po ay nakahanda na kung sakasakaling lumala ang kaguluhan,
nagmi-meeting po kami tungkol sa mga anong mga kailangan gawin as soon as magkaroon ng ganyang senyales na mas malala pa yung mangyayari sa Lebanon. Katulad ng kung magsasara ang airport o kaya magsasara yung isang border papunta sa Syria. Nagpaplano na po kami kung paano yung exit points, paano po yung pag-gather ng mga Filipinos para meron po silang parang halfway house para bago po sila umalis, may patitiran po sila at kukunan po muna sila ng exit visa. Mga ganun po ay pinaplano na po namin hanggang ngayon. So ulitin ko lang po, no, Your Excellency, para po sa confirmation lang. Sa kabila ng 10-day ceasefire, nananatili pa rin sa alert level 3 ang status. Opo. Opo, hindi po nagbabago. Pero just to clarify that and to put that into context, alert level 3 dahil pinaghahandaan lang talaga natin kung ano man ang mga susunod na mangyayari. Opo, kasi maari pong hindi po mag-succeed ang ceasefire, magsisimula na naman po sila maglabanan. Ang hirap talaga ng trabaho ninyo, no? Your Excellency, ang hirap talaga ng napakabigat ng nakapatong sa balikat na ni Ambassador ng ating butihing Ambassador Miranda at ng ating mga Philippine Embassy officials and staff. Sa kabila ng ceasefire, patuloy pa rin ang paghahanda. So, all we can do is sincerely pray na maging ligtas kayo always, Ambassador, and lahat ng staff and officials natin. And sana nga tumagal pa yung ceasefire at hindi na lumala yung sitwasyon for peace to reign over Lebanon and Israel. Well, may mensahe pa ho ba kayo, Your Excellency, sa ating mga kababayan? Go ahead po. Sa amin po mga kababayan dito sa Lebanon, bagamat hindi po ninyo nararamdaman yung kaguluhan, lagi niyo pong tatandaan na marami pong mga kailangan ninyong pagmamanman na gagawin. Hindi lang po ang problema between Israel at Hezbollah at tinitingnan natin. Meron din po kasing gulo na pwedeng mangyari kapag ang Hezbollah po ay nakaramdam na sila po ay ginagawang kalaban ng sarili nilang gobyerno at nais silang tanggalan ng armas. So, isa po yun sa mga worst case scenario na explain na rin po namin at alam din po yan ng mga Filipinos kasi naintindihan po nilang politika dito sa Lebanon na hindi lang po Israel, kundi maaring magkaroon ng kaguluhan kapag nagkaroon ng iringan ang Hezbollah at the rest of Lebanon. Kasi sila po ang gustong i-disarm lang Israel lang. Well, with that, yun nga po, sana nga po, like I said, Ambassador, our sincerest prayers for the safety, for your safety, for the other officials and employees, and of course, ng ating Filipinos living and working in Lebanon. Sana po wag kayong magsasawa sa amin, Your Excellency, itong ating patuloy na coordination namin sa inyo at cooperation with the Philippine Embassy sa Lebanon. Thank you very much po, Your Excellency. Thank you very much. Wala pong anuman. Good morning po. Ang ating pong Philippine Ambassador to Lebanon is Excellency Marlo Miranda. Ayan, so confirmed, umiiral na talaga yung 10-day ceasefire sa pagitan ng Lebanon at ng Israel. Pareho natin narinig yan mula kay Mayra Aragon ng Tres Marias at ng, of course, sa ating pong Philippine Embassy sa panguna ng ating Philippine Ambassador, His Excellency Marlo Miranda. Alright. Pero patuloy pa rin po ang ating Philippine Embassy sa paghahanda sapagkat nasa alert level 3, hindi naman nagbago yung alert status, nasa alert status 3 pa rin sila. Yan po ay bilang paghahanda kung sakasakali anuman ang mangyari sa loob ng 10-day ceasefire at kung lumalaman ng sitwasyon dyan, mukhang tinitingnan ngayon ang sitwasyon naman sa pagitan ng Hezbollah at ng Lebanese government dahil meron pong move ngayon na disarmahan ang Hezbollah sa pamamagitan ng Lebanese government. Pero hindi pa ho ito nagkakatotoo. No? Ito pa lang ay kumbaga lumulutang na balita. So, pinaghahandaan po ito ng ating Philippine Embassy sa Lebanon sa panguna ng ating Ambassador, His Excellency Miranda. Kasama ng buong staff, officials and staff ng Philippine Embassy natin doon. At siyempre, ang ating mga kababayan dyan sa Lebanon, sa Beirut, sa Beirut, Lebanon, sa South, sa mga kababayan natin living and working there. Mag-ingat po kayo at lagi kayong makinig
sa mga anunsyo ng Philippine Embassy natin sa Lebanon, pati ng iba pa mga Lebanese government agencies na ika nga dapat yung pakinggan, lalo na pagdating po sa inyong kaligtasan. At syempre yung yung podcast ng Tres Marias tungkol dito sa paglaban sa stress at anxiety. So baybayan niyo yan, yung mga podcast na yan ng Tres Marias. Sa pamamagitan po niya, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Muli sa ngalan ng ating mga nakaakibat sa Master Control, sila Susan Aison, sa Wirecast si Justin, ng ating executive producer si Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at God bless us all. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.